Ang buhay ni Jesus Christ sa kwento ni Matthew ay tinatawag ding Gospel ayon kay Matthew. Sa librong ito, pinakilala si Jesus bilang tagapagligtas na pinangako ng Diyos sa mga taong pinili niya mula pa sa Old Testament. Kahit pa pinanganak at namuhay si Jesus bilang isang Jew, ang magandang balitang ito ay hindi lang para sa mga Jewish people, para ito sa lahat ng tao sa buong mundo. Maingat na inayos ni Matthew ang kwento tungkol kay Jesus. Nagsimula siya nung pinanganak si Jesus, tapos dinescribe niya kung paano binaptize at tinukso ng demon si Jesus. Pagkatapos nagsimula siyang mag-serve sa mga tao. Nag-preach, nagturo at nagpagaling siya ng mga may sakit sa Galilee. Tapos nagpatuloy si Jesus ng paglalakbay mula sa Galilee papunta sa Jerusalem. Kasunod nito yung huling 7 araw ni Jesus sa Jerusalem. Doon siya pinako sa krus pero binuhay siya ulit, tapos pinadala niya ang mga disciples niya para i-preach ang gospel sa buong mundo. Sa gospel na ito, pinakilala si Jesus na isang magaling na teacher. May authority na ipaliwanag ang batas ng Diyos at nagtuturo tungkol sa kaharian ng Diyos. Nahahati ang mga teachings ni Jesus sa 5 collections. Number 1, ang Sermon sa Bundok, kung saan tinuro ni Jesus kung ano ang pagkatao, responsibilidad, karapatan at ang destiny ng mga taong makakasama sa paghahari ng Diyos na makikita sa chapters 5 verse 7. Number 2, ang bilin sa mga disciples na sasabak sa misyon na matatagpuan sa chapter 10. Number 3, mga parables tungkol sa kaharian ng langit, matatagpuan sa chapter 13. Number 4, teachings tungkol sa ibig sabihin ng pagiging disciple, matatagpuan sa chapter 18. Number 5, teachings tungkol sa magiging katapusan ng mundo at ang pagdating ng paghahari ng Diyos na matatagpuan naman sa chapters 24 verse 25. Sa Book of Matthew, makikita natin na mahalaga ang pagsunod sa mga turo ni Jesus. Itinuro niya na mahalin ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin ang kapwa gaya ng pagmamahal sa sarili. Pinaalalahanan din niya na maging mapagpakumbaba, mapagpatawad at laging gumawa ng mabuti kahit mahirap. Ipinakita niya na ang tunay na kayamanan ay hindi sa material na bagay kundi sa pagkakaroon ng mabuting puso at matatag na pananampalataya. Tinuruan din niya ang mga tao na magtiwala sa Diyos sa lahat ng oras at huwag mag-alala, dahil alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Welcome sa ating Bible Study Channel. Ang channel na ito ay nagpapakita ng Taglish na pagsasalin ng Biblia, kombinasyon ng Tagalog at English para sa new generation. Layunin kong mas maintindihan, maunawaan, at maisapuso ng bawat isa ang nilalaman ng salita ng Diyos. Kung gusto mong mag-aral ng Bible, simula Old Testament hanggang New Testament, samahan mo kong basahin nating mabuti at unawain kung saan tayo nagmula at madiskubre ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa buong sanlibutan. At kung nandito ka pa rin hanggang ngayon, don't forget to click the notification bell at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Tuloy-tuloy natin ang pagbabasa hanggang sa mga susunod pang aklat ng Biblia. Tara, sabay-sabay tayong lumalim sa salita ng Diyos. God bless. In the name of Jesus, amen.